Hello, hello, hello. Kumusta? Mga adlaw kanto tanan makigsunan makasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumong kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanyo sa pagtindog. Time check, it is now 1 o'clock na. 1:05 in the afternoon. 11th of September 2025 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ang saya-saya po natin kasi kahit papaano matindi yung mga nangyayari diyan. Kahit medyo tumagilid yung investigasyon diyan, masaya po tayo. May bago na akong idol ngayon eh. Itong lumabas, itong si Kiko Barsaga. Ito yung bagong karakter na lumabas ngayon diyan sa lower house pala yan siya. Batang-bata pa, 27 years old. Tapos kasi 'di ba? Alam naman natin yung mga teleserye, yung mga drama diyan sa investigasyon na hinijack yung Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Pinalitan si Chis Escudero. Tapos ngayon, baka parang paiba na yung patutunguhan nung investigasyon nila. Imbis na matumbok na si Romualdez, sila si Saldico. Ngayon, gusto nilang i-twist. Tapos, gusto pa nilang i-confuse. Ito, pinaratangan si Jinggoy, si Villanueva. Tapos may pero ngayon, dito tayo sa bagong karakter. Itong si Kiko Barsaga. Kasi noong lumabas siya, sinabi niya na ang dapat imbestigahan ditong mga lahat ng mga nangyayari ngayon, itong about sa flood control, itong katiwalian, itong corruption, ay walang iba kundi si Speaker Romualdez. Ngayon, nagsalita naman si Barbers. Sabi niya gusto daw na gusto yatang kakausapin ng parang one-on-one sa private itong si Barsaga. Sabi pa nga ni is Barbers na kasi spokesperson ito ni Romualdez eh. Hindi na ito nanalo yata eh. So wala niyan dyan sa sa lower house sa Congress. So kaya gusto tutuliin daw Tapos sabi niya nga doon naman sa matinding aligasyon daw ng batang Barsaga, si Kiko Barsaga, sabi na matinding aligasyon daw yung sinabi na may personal knowledge siya diyan about itong mga katiwalian. So sabi naman, sumagot naman itong nakabatang Barsaga na kahit ipakulong pa ako, taumbayan pa rin yung mananalo. Romualdez versus itong mga Pilipino versus Philippines doon. Itong taumbayan. So matindi, magaling talaga siyang magaling magribat, magaling kung kaya may bago na akong idolo ngayon eh. Tapos binanatan din si Vico Soto. Dapat naman kahit ako naman may nakita akong mali sa ginawa ni Vico Soto, wala siyang diyan pakialam diyan. So kahit yung Diskaya, kalaban niya yon or whatsoever diyan sa Pasig. Pero ba yung niya, akala ko nung pumunta diyan sa lower house, may dala siyang ebidensya about Diskaya. Ngayon pala siya, nagbuhat lang ng bangko. Nagpa-grandstand parang yung tito niya. Idol ko pa naman sana siya, pero yung mga ginagawa niya ngayon parang unti-unti din siyang parang si Magalong style lang din eh. Baka tatakbo lang din si Magalong ganun. Baka magtatakbo ng senador. Pinatawag siya ni Marcolita, hindi siya tapos nagpa-grandstand siya sa mga media, tapos gusto niyang mag-attend lang siya doon sa committee ngayon nga bago nila kay Lacson. So baliwala pa rin yan. Wala yan para sa akin. Hanggat nakasandalo ka sa pader ni Marcos, siya yung kinasama mo, wala kaming tiwala dyan. Hindi ko nagtiwala dyan. Tapos ngayon, sabi ni Barsaga na Vico Soto, okay naman na matino naman sa tingin niya yun si Vico Soto, tama naman yung mga ginagawa niya. Ganon, sa tingin niya honest naman ginagawa niya yung para sa kanyang city, kanyang bayan. Pero ang problema, malimitahan yung talaga niya na mag-imbestiga diyan dahil sa nagpagamit siya sa tito niya. Ito si Itbulaga, si Bulagaan Soto, si Pipsi Soto. So ngayon, ang nangyari ngayon, sumagot si Soto. Hindi niya pinalampas, sabi niya wag i-spare lang yung niya, wala daw diyan. Wag isali si Vico Soto. Ba't siya pumunta doon kung ayaw niyang ma-criticize?
Tapos ano, hindi daw alam yung mga ginagawa, ganun. Tapos kilala niya si Romualdez, mga dami pa niyang mga ano. Eh ayun, binanata ng todo. Mas masakit, masaklap pa yung banat ni ano, Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, eh wala. Takot lang kayo sa kay ano, kay Romualdez. Mga diskaya lang pala yung kaya mo. Tapos may pusa pa dun. Oh, picture ng pusa. So wala talaga. Tapos yung mukha ni ano Tito Soto nilagyan ng smiley emoticon. Tapos wala maganda ano, may bago na akong idolo ngayon. Tapos ngayon naman ito din si ano sino ba si binanatan din ni Kiko Barsaga si John Vic Remulla. Alam naman natin tong Remulla, si ano, isa sa mga nagpakulong, nagpadala kay Tatay Digong sa dahig, di ba? May post siya, sabi niya na ano, itong ano daw, gobyernong ito is the last hope daw ng ating bayan. Sinagot siya na ni Kiko Barsaga na the will of the Filipino people is the last hope. Hindi yung wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez. Oh, yun. Tama naman eh. Makikita mo talaga na tingnan mo niyo lang yung ngayon, Diskaya. 'Di ba sila na yata yung dapat diyan na itatayong witness diyan para diyan sa, kasi sila yung nagbanggit, kasi siya mismo may personal knowledge about na pinuntahan siya ng mga congressmen, hiningan siya ng 25% na para daw sa dalawang nagmamayari ng Kabanang Bayan, si Romualdez at si Zaldico. Kung kaya't ngayon takot na rin sila, parang bumaliktad na rin yung mga Diskaya. Sabi niya baka nagagamit niya yung pangalan nyo, Romualdez, Zaldico. Kasi siyempre matatakot yan kasi na-snatch na yung na-hijack na itong committee pinamunuan ni Marcolita. Ang namumuno na ngayon sila na si Lacson at si Itbulagaan Soto. Tapos hindi pa pinirmahan yung para maging witness. Tapos malagyan sana ng ma-under sa witness protection program. Siyempre matatakot yan. Ginagawa din nila ito para matatakot itong mga Diskaya. Wala silang protection galing sa gobyerno. Tapos lalabas sila, baka mangyayari sa kanila, sa pamilya nila. So matatakot yan. At saka kung may iba pang mga mga sangkot dyan, na mga kontraktor, matatakot na yung lumabas. Dahil sa nakita nila ngayon sa mga Diskaya na iginipit. Tapos ngayon, itong si Redon, yung namumuno dyan sa lower house, gusto niyang i-diet si Jinggoy Estrada. Magkaklase pala sila ni Hernandez. Yun, inilabas ni Jinggoy. So yan, magkaklase pala sila. Tapos sabi EI or pero kamakalaunan parang din niya na address yan ng lula niya daw, ganun. Magkaklase talaga sila. Tapos alam niyo naman pag mga ganyan, sabi nga nung nakita natin sa SM-9 hindi SM-9, yung sa yung channel na yung nandun sila si Marcolita, yung dalawang kasama niya, sabi na kadalasan pag mga ganyang lugar, siguro mga probinsya ganun, magkaklase, mga grade 1 to grade 6, mga ganun, buong elementary talaga. Pero hindi naman konfirmado yun na ganun talaga. Pero pagkatulad sa amin, sino yung kaklase mo sa grade 1, kaklase mo hanggang grade 6, kasi alam mo naman sa mga baryo ganun. Buli natin alam kung saan sila nag-aral ng elementary ganun. Pero sa mga probinsya ganun talaga. Kaya pala na ang lakas loob ni Hernandez na pangalanan si Jinggoy, kasi sabi pa nga ni Marcolita na gustong ipabanggit. May congressman na gustong ipabanggit. So may idea na tayo kung sino. Kasi si Hernandez may kaklase, di ba? Yun. So wala na talaga yan. Wala, muro-muro na talaga itong investigasyon dyan. Tapos kung baga i-confuse nila
tingnan nyo yung ginagawa ni Soto. Strike 2 siya. Unang strike. Yung pagsinungaling niya na ano, yung custody ni Hernandez ibalik. Ngayon nag-uusap sila ni Romualdez na doon lang sa house, pero ayaw naman ni Marcolita sa kanyang committee na wag doon. So kung kaya doon na lang sa sa Campo Crame yata. Pero nung kamakalaunan, sabi nila na sabi nga ni Jinggoy doon sa sa saan ba yun? Sa Pasay City Jail ba yun? So doon siya sa mabaho, doon talaga sa kulungan talaga, maarte siya. So tama lang yun sa kanya. Pero sabi naman ni Lacson na Thursday yata yung kasunod nilang investigasyon, baka doon na nila sa Senado na lang kasi gagastos pa ng tapos di natin alam, malayo or traffic ganun, gagastos pa sila. Maganda kung doon na lang sa custody sa Senado. Wala talaga, gusto talaga nila na pigilan itong usok, itong apoy talaga, kasi ang laki na ng sunog ngayon. Pati yung mga dalawang not to be mentioned, ito si Tambi at saka si Zaldico, na-mention na ng mga Diskaya. So kung kaya yan yung dahilan na pinalitan si Escudero at si Marcolita. Pinalitan si Marcolita ng hindi abogado, nag-aabogaduhan lang, tagal na diyan sa Senado. Tapos puro corruption yung iimbestigahan nila. Ang tagal na niya diyan. Siya, di ba siya yung promotor ng new Senate building diyan, ang mamahal? Tapos na ba yan? Anong nangyari diyan? Wala bang corruption diyan? Tapos doon naman sa Senate President, ang abogado din, si Escudero, pinalitan ng clown, pinalitan ng taga Itbulaga. Anong mangyayari sa bansa natin ngayon? Tapos gusto pa nilang babaan yung yung mga tatakbo sa Senado. Yung babaan yung edad. Siguro may gusto silang papasokin diyan. Yung tatakbo mga sa presidente, sa Senate, ganun. Gusto nilang babaan ng 35 or yung edad. So may nakikita na tayo diyan, pagka si Sandro, si Vico Soto. Wala talaga. Tapos ito papasok na yan dyan si Magalong kasi wala na si Marcolita. Sayang nung una, sana believe sana tayo kung nung pinatawag siya ni Marcolita, sana siya pumunta, sana siya. Pero pag ngayon lang siya pupunta, wala, scripted na yan. Unang-una pa lang lahat ng sumandal kay Marcos, wala yan. So wala na talaga itong, iwan ko ba, itong bansa natin. Kayo sa Pilipinas dyan, pag hindi pa kayo gagalaw dyan, tingnan nyo yung sa Nepal, kato yung mga mambabatas nila, tinapon nila sa ilog. Ginulpi. Yun yung dapat gagawin dyan para matauhan. Hindi na naman tayo nag-promote ng violence, pero sa mga nangyayari ngayon, sagad sa buto na yung corruption. Na talaga harap-harapan. Tapos lulukuhin pa rin tayo. Hindi pa rin sila parang si Hernandez, kahit huling-huli na, hindi pa rin amin. Wala na tayong talagang gobyerno natin. Kung kaya believe ako sa taga Nepal at saka taga Indonesia, tumayo talaga. Pero sige lang, kasi tayo mga Pilipino, mapagtiis man tayo, pero darating din yung na mapuno din tong mga Pilipino. Mag-alsa buruto na rin yan. Kasi tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Dati millions yung corruption, ngayon billions and trillions na. Uutang lang sa world market, magbinta ng mga golds para lang nanakawin. So ano mangyayari dyan? Tayong mga Pilipino, tayong mga nasa bababa, tayo yung mas lalong maapektuhan dyan, kasi sila yung mga mayayaman, wala man yan silang problema. Pag magalit-silit ang Pilipinas, tatakbo lang yan sa ibang bansa at marami man yan pera. Kayong dito sa baba, pitsik to pitsik, at saka yung
Wala. Wala talaga kung kaya ayaw ko na sa Pilipinas talaga, ano. Pero ano pa rin, kahit citizen na ako, gusto ko pa rin ano yung mag-dual citizen kasi diyan tayo galing eh. Yan yung lupang sinilangan natin pero nakakabismaya lang kasi eh. Tapos mamaya yung investigasyon nila muro-muro lang yan kasi gusto nila contractor lang talaga. Tingnan sila ni Lacson, contractor lang, itong contractors at saka itong mga kalaban nila, yung mga align sa mga Duterte. Kasi sabi ni Lacson may ano daw, titingnan sila CCTV, mga ganun. Parang patungo kay Jinggoy yung usapan at kay Villanueva eh. Kung baga contractors lang at yung mga kalaban ng mga Duterte, yun lang ang usigin nyo eh. Tapos mamaya, para maano, ililipat yan sa, ano, dyan sa impeachment Inday Sara, di magkalit-silitsi na tayo dyan eh. Ay, kayo dyan sa Pilipinas, iwan ko sa inyo. Bahala kayo dyan kung hindi nyo pipigilan yung tong gobyerno ngayon eh, na ganun lang yung gagawin. Okay naman kung lalabas kayo, peaceful rally, ilabas nyo yung mga hinanaing nyo kasi taxpayers kayo eh. Kayo yung unang matatamaan sa mga corruptions eh. Itong mga politiko sa atin eh, hindi yan matauhan pag walang mangyayari. Itong mga nakawan ngayon, mga insertions, lahat-lahat, flood controls. Pag walang ano talaga yan, pag contractor lang yung makukulong dyan, at yung iilan mo, wala yan. Hindi yan hindi yan matauhan. Magnakaw at magnakaw pa rin yung mga politiko kung papabor sa kanila yung administrasyon. Yan yung totoo. Kaya ayaw nila na makabalik yung mga Duterte, lalo na sa 2028. Pag makaupo itong mga Duterte, lalong-lalo na sa Inday Sara, kasi alam naman natin si Inday Sara, mas magaling pa yan sa tatay. Hindi natin masabi na mas magaling, pero mas matindi yan. Mas matindi pa yan sa kay Tatay Digong. Kung si Tatay Digong ano lang, pitong anak niya, sabi nga ni Tatay Digong, huwag niyong ano talaga yan kasi maldita talaga yan. Kung sa lahat ng ginawa niyo sa tatay niya at sa bansa natin, makikita niyo yan. Ngayon, ising-isi pa yan kasi wala mang bahid na ano yung mga Duterte. Yan sila si Inday Sara. Kung kaya relax lang. Pero pag yan makaupo na presidente, patay talaga kayo dyan. Hindi patay in literal. Kung baga, lahat kayong mga makukulong talaga kayo dyan. Kung kaya takot na kayo. Sa sobrang galing kasi ni Tatay Digong, ginalingan kasi niya eh. Sa sobrang galing kasi niya, nagugutom itong mga buwaya eh. Kung ngayon, sobra-sobra yung pagnanakaw nila eh. Yun yung totoo dyan. Kung hindi pa magaling si Tatay Digong, hindi magnakaw ng sobra-sobra ang mga buwaya ngayon eh. Ginutom kasi ni Tatay Digong eh. Yun yung totoo dyan eh. Yan din yung dahilan sa galit nila kay Tatay Digong, ipinakulong. Pinadala doon sa bansang naglalaway. Oh, yun yung totoo dyan eh. O kaya, kahit ako mismo, kahit sasabihin ko okay naman ako dito sa ibang bansa, hindi man ako mayaman, pero nakakakain ako ng yung gusto kong kakainin. Tapos may nakapagpadala tayo sa atin sa Pilipinas kung kailan gustuhin natin. At meron tayong kunting extra, ganun. Pero hindi, maiisip pa rin natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas, yung ating mga kababayan kasi diyan tayo mismo galing eh, at saka naranasan din natin yung hirap ng yung sobrang hirap talaga eh. Lalo na ako, naranasan ko yung hirap na mahirap pa sa daga. Kung kaya nga, nag-working student ako. Simula high school, third year high school hanggang college. Kung kaya na sobrang hirap eh. Ang hirap talaga. Naranasan ko rin yung nagkasakit yung pamilya, ganun. Yung uutang ka, tapos mismo pa lang sa bill sa hospital, parang mamamatay ka na, makikita mo yung bills mo. Tapos magpakaawa ka pa sa politiko, luluhod ka pa na parang may utang, parang yung buong buhay mo may utang ka sa kanila. Tapos
pagsabihan ka pa dahil sa nung eleksyon hindi ka bumoto, parang ipamukha mo talaga na ano ka talaga eh, wala kang kwentang tao eh. Parang sa kanila man galing yung pera na galing man yan sa tax ng ano, sa bayan ng Pilipino eh. Kung kaya't masakit lang talaga ako, kahit ako eh, nasaktan talaga ako sa mga nangyari ngayon eh, nasasaktan ako eh. Pero may magagawa tayo, hindi natin hahayaan na sasabihin natin wala tayong magagawa diyan kasi ganyan naman yung sistema. Meron tayong magagawa kasi kung lahat tayo mag-voice out tayo sa mga nararamdaman natin, sa mga ano natin, sa loobin natin, at ipakita sa kanila na tama na yan yung mga ginagawa nila. Tama na kasi sobra na eh. Mas masahol pa sila sa kriminal eh. Kriminal din yung ano ginagawa nila, yung pagnakaw ng milyones, bilyones, trilyones na para sa taong bayan, na ang taong bayan ay masakripisyo, ito mga binaha, itong mga calamities, mga natural calamities na maagapan man sana, magagamit itong pera, binulsa lang nila para sa mga sariling interest nila, sa mga luho nila, na ipang flex lang nila dyan sa TikTok, Facebook, ipag ano lang nila, nag-flex lang sila kung gaano sila kayaman, kung gaano kasarap yung buhay nila. Ipakita sa atin na ang sakit, no? Ipakita sa atin, kung makikita natin sila kung gaano sila kayaman, makikita natin sa ating sarili, madismaya tayo na kung gaano tayo kahirap pala. Ang layo ng agwat natin, langit sila, lupa tayo, baka basura pa. Basura yung tingin nila sa atin kasi hindi nila tayo pinahahalagahan. Ganun yun eh. Imbis na pagserbisyuhan tayo, mga Pilipinong, inilagay natin sila diyan sa ano, niluklok natin sa mga pwesto nila. Ang ginagawa nila, nagpakasasa sila sa diyan sa sarap, nagpakasarap sila diyan sa pira natin eh. Pira nating lahat yan eh. Tapos ngayon, iimbestigahan mga Duterte, flood control sa Davao, lahat. Gusto nilang iswe, gusto nilang balikan yung ano, yung panahon ni Tatay Digong, eh wala naman sila makikita. Pero pag may nakikita silang mga itinalaga dyan dati ni Tatay Digong na may bahid ngayon, gusto na ipilit nila, si Digong yung ano dyan, Duterte yung panahon yan, siya yung nagloklok niyan. Bakit sa panahon ba ni Tatay Digong nakapagnakaw yan? Kung meron man, kukunti lang, siyempre, yung magnanakaw, maghanap din yan ng paraan. Pero yung manakita talaga, tanggal talaga, kahit mga kaibigan pa yan, or ano pa yan, kakilala pa yan ng mga Duterte. Alam natin yan. Ultimo yung mga Diskaya, diba, sa panahon ni Tatay Digong na blacklisted yun. Pero ito si Redon, gusto pa niya, Duterte yan, Duterte. Wala talaga, wala kung kaya sama-sama na sila ngayon. Checks and balances natin, medyo na ano na. Kasi itong upper house, itong upper chamber, itong Senate, equal branch ng ano, lower house dyan sa House of Representatives, kinokontrol lang sila ng dambuhalang buwaya dyan. Oh. So ano mangyayari sa bansa natin? Si Soto takot. Sabi nga ni Barsaga, takot ka lang, Diskaya lang kaya mo. So walang mangyayari. Kung may bagong, at least may bagong idol na ko ngayon eh. Si Kiko Barsaga eh. Akala ko pa naman kamag-anak ng Barsaga na Ninyo Barsaga na yung baklang Bakulaw. Hindi, matinong Barsaga ito eh. Tapos yung isa pang pangalan niya Kiko, akala ng iba Kiko Pangilinan eh. Isa din yung Gonggong din yun eh. Mga walang kwintang mga senador. Nagluklok kasi kayo ng mga walang kwinta eh. At least ngayon may bagong idol na ko, si Kiko Barsaga eh. Ito palaban, Gen Z. So tingnan lang natin. Kasi nung una may idol tayo na Magalong, pero nakita natin yung patunguhan niya himod with packs lang pala eh. Kung baga parang grandstand, para sa tingin ko tatakbo yan pagka senador eh. Si Vico Soto naman, doon nagmamagaling din, nagpa-grandstand, nagpagamit sa tiyuhin niya doon sa Congress. Akala ko naman, doon sa lower house, akala ko may dala siyang ebidensya. Ganun lang pala magsabi siya na magnanakaw yung mga Diskaya, ganun. Alam naman natin yan.
Pero pag magsalita ka lang doon, magpa-grandstand ka lang, wala. Sa tingin lang natin, sa tingin ko, masasabi ko lang, kupal yan eh. Wala yan. Para lang si Magalong eh. Parang mga Lacson eh. Salita ng salita, pero hindi na, wala namang ebidensya. Hindi naman pangalanan si Romualdez. Hindi naman patungo doon yung investigasyon. Kung bagala, kung may last ano talaga silang gagawin dyan, ilaglag nila pag hindi na talaga mapigilan itong sunog. Si Saldico talaga yung ano dyan nila yan. Ihulog sa bangin nila. Yan yung sa tingin ko. Pero hanggat kaya nilang sagipin si Saldico, isasagipin nila yan eh. Kung kaya todo ano sila ngayon eh. So wala talaga, sabi, tapos patungo kay doon kay Chis Escudero na sa panahon daw ng eleksyon may nagpanding na mga taga flood control. May lumabas ngayon, pati si Marcos daw sinuportahan ng QM Builder, sinuportahan ng marami pa diyan eh. Kung baga ito unti-unting lumabas yung mga baho nyo eh. Kung baga sabi nyo, wag nyong gagawin yan, pero 3 pala yung nakatutok sa inyo eh. Wag nyong gagawin yan kasi ginagawa ko yan. Ako lang dapat gagawa niyan eh. Tarantado talaga itong gobyerno ngayon eh. Pero basta, ano lang tayo eh. Kasi ako hindi ko naman talaga tong mag-vlog ng politics eh. Gusto ko mga gamings lang eh. Pero kasi parang kung pwede tayong magsalita ngayon eh, kasi hindi naman ako magaling magsalita dyan eh. Bisaya ako eh. Pero marunong ako pag sariling lingwahe ko sa Bisaya, pero ito sa Tagalog matigas yung dila natin eh. Yung ibang mga terminologies hindi natin masasabi, hindi ko maano eh. Pero at least nagsasalita ako kasi itong bansa natin eh patungo na talaga doon sa eh. Ko alam mo kung ilan lang yung manood, 5 at least mailabas ko yung nararamdaman ko sa talaga bansa natin eh. Kasi Pilipino tayo. Hindi na nagsasalita yung iba kasi nakasila yung nakabenepisyo dyan sa ginagawa na katarantaduhan ng gobyerno ngayon. Tapos pag may nagko-comment pa, mga trolls pa. Tingnan nyo yung mga Facebook, yan sa YouTube, mga TikTok. Mga walang mukha yung nagko-comment na alam naman natin na sinabi nga ni Marcolita, yung anak ni Marcolita, na may mga nagpapanding sa kanila sa may mga YouTubers, may mga trolls dyan. Kahit nung una alam na natin yan. Given na yung mga ganyan kasi itong administrasyon ngayon gusto talagang tayo dadalhin doon sa doom to failure itong bansa natin. Doon tayo dadalhin sa kapahamakan. Gusto nilang iswi ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Kaya yung mga naniniwala dyan, yung mga panatiko lang nila at yung mga yung mga walang alam talaga, yung iba mga matatanda. Kaya meron din ako mga kaibigan na mga malalapit sa akin hindi na lang ako na gano'n nag-open up about yung sa pagdating sa politics kasi iba yung paningin nila eh. May kaibigan ako na kung ano yung narinig niya sa gusto niyang istasyon sa radyo, istasyon sa TV, yun ang pinaniniwalaan na masama itong mga Duterte. Kasi doon, unang-una, doon din sila sa lugar nila ni Marcos, ganun. Sa tingin nila, mga Duterte yung magnanakaw. Kung kaya sinabi ko, hindi naman yun ganun, in-explain ko, pero makikita mo, tingnan mo yung mga balita, tapos itong mga media, bayaran yan, ganun. Pero hindi pa rin. So hindi tayo makipagtalo sa ganyan. Hayaan lang natin. Basta tayo, yung alam natin, gusto ilabas talaga natin. Bahala na yung, basta gusto nating ihatid talaga itong totoo mga nangyayari. Kasi pakunti-kunti hanggang, malalaman talaga yung katotohanan dyan. Hindi man tulog yung mga Pilipino. Gising yung mga Pilipino, pero yung iba kahit gising tulog-tulugan lang eh. Ganun yan eh. Kaya kung wala magsalita diyan wala papunta tayo sa
Kayo, bahala kayo dyan sa Pilipinas. Kung hahayaan nyo lang ito. Gusto nyo bang mag-suffer ng mga ilang dekada pa? Gusto nyo babalik sa panahon ng tatay nila? Oh, yun. So anyway, maraming salamat mga kasampiak. God bless po sa ating lahat.